Nasa gitna ka ng isang madilim na silid. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan na sumisilip sa bintanang may alikabok na kakalat sa sahig ang mga alaala, mga regalo, mga litrato, mga bagay na ibinigay mo sa kanya. Bawat isa ay simbolo ng iyong pagmamahal. Bawat isa ay isang piraso ng iyong kaluluwa. Ibinigay mo ang lahat. Pero sa huli, tinalikuran ka niya. Hindi lang basta umalis. Umalis siya na may kasamang pagkasuklam sa kanyang mga mata. Bakit? Paulit-ulit mong tinatanong sa sarili mo. Ginawa ko naman ang lahat. Naging perpekto akong kasintahan. Bakit galit ang naging sukli? Ang sagot, kaibigan, ay mas madilim at mas simple kaysa sa iyong inaakala. Hindi ito tungkol sa iyo o sa kanya. Ito ay tungkol sa isang batas na kasing tanda ng panahon. Ito ang batas na bakal ng hypergamy. Sa kaibuturan ng isip ng isang babae, may isang primal na programa, ang palaging maghanap ng pinakamahusay na opsyon. Hindi ito kasakiman. Ito ay survival. Ang hypergamy ay ang tendensyang umakyat sa estado, sa kapangyarihan, sa seguridad. Ang babae, sa likas na paraan, ay naaakit sa lalaking may mas mataas na halaga kaysa sa kanya. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa ambisyon, sa lakas, sa paninindigan, sa isang lalaking may sariling kaharian na itinatayo. Ngayon, isipin mo kung ano ang ginawa mo. Ibinigay mo ang lahat. Ang iyong oras, iyong atensyon, iyong mga pangarap, inilagay mo siya sa isang pedestal. Ginawa mo siyang sentro ng iyong universo. Ang iyong misyon ay naging siya. At sa sandaling iyon, nawala ang iyong kaharian. Nawala ang lalaking hinangaan niya. Ang lalaking may sariling bundok na inaakyat. Sa kanyang mga mata, hindi ka na isang hari na may sariling kaharian, kundi isang alipin na nag-aalay ng lahat sa kanyang reyna. Ito ang malupit na kabalintunaan. Sa sobrang pagbibigay mo, nawalan ka ng halaga. Ang iyong pag-ibig ay naging isang kalabisan. Ang iyong presensya ay naging pangkaraniwan. Hindi ka na isang hamon. Hindi ka na isang misteryo. Isa ka ng bukas na aklat at nabasa na niya ang huling pahina. Ang pagkasuklam na nakita mo sa kanyang mga mata, hindi iyon galit sa iyo. Iyon ay pagkasuklam sa kahinaan na ipinakita mo. Pagkasuklam sa lalaking tinalikuran ang sarili para sa isang babae. Ito ay isang primal na reaksyon, isang biological na pagtanggi sa isang leader na bumitaw sa kanyang trono. Pag-isipan natin ang isang kwento. Si Marco at si Ana. Si Marco, tulad mo, ay isang nice guy. Simula pa lang, ibinuhos na niya ang lahat kay Ana. Mga sorpresa, mamahaling hapunan, mga regalong hindi niya hinihingi. Kinakansela niya ang lakad nila ng mga kaibigan kapag kailangan siya ni Ana. Itinigil niya ang kanyang hobby sa pagpinta para lang magkaroon ng mas maraming oras para sa kanya. Sa simula, si Ana ay masaya. Sino ba namang hindi? Ito ang pangarap na natutupad. Isang lalaking sumasamba sa bawat yapak niya. Pero lumipas ang mga buwan at may nagbago. Ang matamis na atensyon ay nagsimulang maging parang sakal. Ang kanyang palaging presensya ay hindi na nakakakilig. Ito'y nakakasakal. Ang kanyang pag-ibig ay naging isang magandang hawla. Nagsimula siyang maghanap ng butas. Sinimulan niya itong subukan. Mga maliliit na argumento, mga hindi inaasahang drama. Sa kaibuturan, hindi niya gustong manakit. Gusto niyang makita kung may lalaki pa ba sa likod ng nice guy na iyon. Naghahanap siya ng lakas, ng paninindigan. Pero sa bawat pagsubok, ano ang ginawa ni Marco? Nagbigay pa siya ng mas marami. Humingi ng tawad kahit hindi niya kasalanan. Bumili ng mas maraming regalo. Naging mas mabait. At sa bawat kabaitan niya, lalong lumalaki ang pagkasuklam ni Ana. Dahil sa bawat pagsubok na bagsak siya, pinapatunayan lang ni Marco na wala na siyang sariling gulugod. Hindi niya kinamuhian si Marco dahil sa pagiging mabait. Kinamuhian niya ang kahinaan na sinisimbolo nito. Ang lalaking handang sunugin ang sariling imperyo
para lang magpainit sa paa ng kanyang reyna. Nagets mo na ba? Ito ang katotohanan na itinatago ng lipunan sa iyo. Pinapakain ka ng mga pelikula at kanta na ang pagbibigay ng lahat ay ang sukatan ng tunay na pag-ibig. Kasunungalingan yan, isang magandang lason. Ang babae ay hindi nagnanais ng isang alipin, nagnanais siya ng isang kapareha. Isang kapareha na mas malakas kaysa sa kanya, hindi para dominahin siya, kundi para maging isang bato na makakapitan niya kapag umuulan. Isang pader na sasandalan niya kapag napapagod na ang mundo. Kapag ginawa mong sentro ng iyong mundo ang isang babae, inaalis mo sa kanya ang pader na iyon. Dahil ang iyong pundasyon ay siya na. At walang sinuman ang makakasandal sa isang pader na nakasandal din sa kanila. Kaya ano ang solusyon? Magiging masama ka ba? Mananakit? Hindi. Ang kabaligtaran, magkakaroon ka ng misyon. Isang layunin na mas malaki kaysa sa kanya. Mas malaki kaysa sa relasyon ninyo. Ang iyong sining, iyong negosyo, iyong pagpapabuti sa sarili. Ito ang iyong magiging kaharian. At kapag mayroon ka nito, ang pag-ibig na ibibigay mo ay hindi na manggagaling sa pangangailangan, kundi sa kasaganaan. Ang iyong atensyon ay magiging isang regalo, hindi isang obligasyon. Ang iyong oras ay magiging mahalaga. Ang iyong pag-ibig ay magiging isang bagay na dapat niyang pahalagahan, hindi isang bagay na lumulunod sa kanya. Huwag mong kamuhian ang hypergamy. Ito ay isang natural na puwersa tulad ng gravity. Hindi mo ito malalabanan. Ngunit maaari mo itong gamitin, maging ang lalaking palaging paakyat, maging ang lalaking may sariling mundo, at makikita mo, hindi ka na niya kamumuhian. Hahangarin ka niya. Dahil ang pinakamataas na anyo ng hypergamy ay hindi ang paghahanap ng lalaking mayaman, kundi ang paghahanap ng lalaking patuloy na lumalago.